Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DENR inanunsyo ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo. Patuloy na pagbaba ng lebel ng tubig sa Angat Dam, asahan hanggang Abril. PBBM nilinaw na walang aasahang offensive action sa West Philippine Sea mula sa administrasyon. PhilHealth, pag-aaralan ng panukalang libreng gamot sa dialysis at chemotherapy. Isa pang miyembro ng NPA sumuko sa Southern Leyte. Ilang Filipina Pride athletes pinarangalan sa Women in Sports Awards Night. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sarado muna ang anumang aktibidad sa Mount Apo dahil sa matinding epekto ng El Nino ayon sa anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kahapon, ika-20 ng Marso, ay ipinasara muna pansamantala ang Mount Apo Natural Park hanggang ika-30 ng Marso. Ito ay ayon sa naging anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao sa kanilang opisyal na Facebook page na pagsususpindi sa anumang aktibidad gaya ng trekking at camping. Pahayag ng DENR Davao ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo ay dulot ng El Nino na siyang may epekto sa trekking at camping site sa Mount Apo Natural Park. Dagdag pa nito, ito'y para pangalagaan din ang kalagayan ng park at ng kapaligiran kasabay ng pagsisiguro sa seguridad ng mga pumupunta. Bukod sa itinaguriang highest peak mountain ng Mount Apo, ay sikat din ito bilang nature-based tourism site sa bansa na siyang idineklara bilang protected area. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Magkatuwang na nagsagawa ng fire drill ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Bureau of Fire Protection o BFP sa MMDA Head Office sa Pasig City kahapon, ika-20 ng Marso. Ganap na alas 9 ng umaga nang simulan ang drill sa pangunguna ng MMDA Public Safety Division at mga miyembro ng BFP Pasig City Fire Station. Ilan sa mga senaryo na ginawa sa drill ay ang tamang pag-apula ng apoy, simulated rescue and retrieval operations, pagtatayo ng incident command post, evacuation ng mga empleyado at pagresponde ng ambulance at fire truck. Samantala, nagkaroon din ng evaluation makaraan ang naganap na drill upang malaman ang mga kakulangan at mapalakas pa ang kahandaan ng ahensya. Arestado ng Bureau of Immigration o BI sa Bacoor, Cavite ang isang dayuhang Indian sa kasong overstay. Ayon sa ulat ni BI Commissioner Norman Tansinko, ang hindi ipinakitang arestado ay si Shagurav Mukesh kung saan naimbestigahang 5 taon na siyang lagpas na namamalagi sa bansa. Agad naman siyang itinungo sa pasilidad ng BI sa Camp Bagong Diwa para sa kasong ipapataw laban sa kanya. Tuloy ang pamahalaang lokal ng Quezon City sa pagsasagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang paglaganap ng dengue na siyang delikado sa kalusugan ng publiko. Ang balitang yan ay hatid ni Daniza Lopez. Sa pagpigil na tumaas ang kaso ng dengue sa lungsod ng Quezon City o QC, ay tuloy ang aksyon ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng hakbang na isinagawa ng City Epidemiology, Disease and Surveillance Unit Officers at Sanitation Inspectors ng QC Health Department. Ang mga tauhan nito ay isinagawa ang paglilibot sa mga barangay, dengue forum, dengue case investigation, dengue health lecture at mga aktibidad kontra dengue. Kabilang sa aktibidad ay ang spraying, citronella planting seminar, cleanup drive, fogging at oil chop bilang proteksyon laban sa pagdami ng mga lamok.
Naitala naman ng QC Epidemiology Disease and Surveillance Unit ang 749 na kaso ng dengue noong Enero hanggang ika-9 ng Marso nitong taon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Task Force El Nino na aasahang umabot sa 76 na probinsya ang lubhang maaapektuhan ng matinding tagtuyot. Asahan umano ito sa susunod na 3 buwan. Aniya, kabilang ang 68 rehiyon ang makararanas ng dry spell at dry condition. Sa kasalukuyan, 6 na bayan ang nasa ilalim ng state of calamity. 3 dito ay mula sa Occidental Mindoro, 2 sa Oriental Mindoro at 1 sa Zamboanga City. Ayon sa Pag-asa, malaki ang posibilidad na patuloy na bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang sa buwan ng Abril. Mula noong kalagitnaan ng Enero ay patuloy na ang pagbaba ng antas ng tubig. Bukod sa nararanasang El Nino ay dahil rin umano ito sa kakulangan ng ulan sa watershed na hindi sumasapat para itaas ang level ng tubig sa nasabing dam. Asahan ang bahagyang pag-init ng temperatura sa 32.4 degrees Celsius habang maaari itong bumaba sa 24.3 degrees Celsius. Samantala, maaari ding maapektuhan ng northeast monsoon ang mga lugar sa Luzon habang easterlies ay sa mga lugar ng Visayas at Mindanao. Posible din itong magdulot ng flash floods at landslide dahil sa pag-ulan sa mga lugar ng Caraga, Davao Oriental at Davao de Oro. Bahagyang maulap na papawirin at pulupulong pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Pilipinas at Poland tinalakay ang pagpapaigting sa mga operasyon at modernisasyon ng Air Forces ng dalawang bansa. PCG, kinumpiska ang smuggled cigarettes na nagkakahalagang higit 21 million pesos. PBBM nilinaw na walang aasahang offensive action sa WPS mula sa administrasyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito layong pataasin ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Walang offensive action. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paglilinaw sa umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa panayam sa kanya, wala umanong agresibong aksyon ang administrasyon laban sa China. Wala umanong plano ang Pilipinas na atakihin ang anumang bansa. At kailanman ay hindi ito sumagi sa kanyang isipan. Paggigiit niya, hindi niya pahihintulutan ang mga pag-atake, di bali na lamang kung nasa gyera ang bansa. Samantala, ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, namataan na naman ang mataas na bilang ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Pag-uulat ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, mayroong tumambad na 8 Chinese maritime militia vessels at 6 na barko ng China Coast Guard. Ngunit ayon kay West Philippine Sea Philippine Navy spokesperson Roy Vincent Trinidad, hindi kailangang gumawa ng espekulasyon dahil normal na ang ganitong mga aktibidad. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Ang delegasyon ng Polish Air Force sa pangunguna ni Colonel Krzysztof Stobiecki ay sinalubong ni Commander Air Defense Command Major General Fabian Pedregosa ng Philippine Air Force kamakailan sa kanilang pagdating sa Clark Air Base, Mabalacat City sa Pampanga.
Ginamit ng dalawang Air Forces ang nasabing courtesy call bilang isang pagkakataon upang pag-usapan ng tungkol sa modernisasyon at inobasyon sa larangan ng operasyon ng fighter aircraft. Ayon sa organisasyon, ipinakita sa kaganapang ito ang dedikasyon ng parehong Air Forces na pahusayin ang kanilang bilateral na koneksyon at pagbutihin ang kanilang kapasidad na tumugon ng mabilis sa mga parating na banta. Matapos ang naging pag-walkout ni Senador Raffy Tulfo noong nakaraang pagdinig na siyang hindi rin nagustuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ay kinumpirma ni Bato na nagkausap na sila ng senador. Humingi ng paumanhin si Senador Bato sa kapwa niya senador na si Tulfo sa pagkadismaya nito sa naging takbo ng pagdinig. Sa pagdinig ay ikinagalit ni Tulfo ang hindi pagtutugma na salaysay ng mga pulis at umano'y pagsisinungaling. Depensa naman ni Bato ay nais niya lamang ang patas na pagtrato sa pagitan ng kapulisan at mga nagrereklamo. Hindi lamang nakiramay sa pagpanaw, ngunit kinundena rin ng Kongreso ang pagpaslang sa asong si Kilua sa lugar ng Camarines Sur, kung saan ito'y natagpuang sawina sa loob ng isang sako. Para sa buong impormasyon, tunghayan ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Matapos ang insidente ng pagpaslang sa asong si Kilua sa Camarines Sur noong kamakailan dahil sa pananakit at pagsilid sa labi nito sa loob ng sako, ikinundinahan ng Kongreso ang gawaing ito. Pahayag ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, ang natamong pang-aabuso ng aso ay isang uri ng walang habag na pagpaslang. Pero to kill the animal already speaks of the motive, no? That there was really an intent to end the life of that animal. So, I think to me it is tantamount to it is murder, straight up murder. Bahagi naman ni Deputy Speaker David Suarez, nararapat ng pabagyatin ang parusa laban sa pagpaslang ng mga hayop, lalo na sa panahong lumalaganap na ang mga kaso ukol rito. It's unfortunate, and it is indeed a wake-up call for us legislators to revisit the law and to find out if it will require stiffer penalties, and when it comes to enforcement, what should be done. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon, panahon na para muling siyasatin ng Animal Welfare Act at ipagbigay alam sa mga lokal na unit ng pamahalaan ang mga hakbang para sa kaligtasan at proteksyon ng mga alagang hayop. There's an alien law that protects the animal welfare. So I guess that should also be addressed by the local government units, by the barangays, and the other NGOs. And that is why I urge the Philippine Animal Welfare Society to look into this matter. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kasabay ng paglaganap ng mga e-cigarettes o vape na may halong marijuana, nagsulong ang Kongreso sa pagsisiyasat at mga anti-illegal drugs operations para masugpo ito. Ang detalye sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang laganap ang issue ukol sa paglipana ng mga marijuana field vape sa bansa dahil sa illegal drug trafficking. Sa ginanap na pagpupulong sa Kongreso, ipinahayag ni Deputy Speaker David Suarez ang pagsang-ayon sa planong siyasatin ang mga produkto gaya ng e-cigarette o lace vapes upang labanan ang pagrami ng kaso ukol sa illegal na droga. With the proliferation of laced vape with THC or with marijuana, this goes to show that we need to improve the safeguards just so that hindi ma-abuse yung isang controlled substance dito po sa ating bansa. Bahagi naman ni Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon, nararapat na maging bahagi ng investigasyon ang mga teknolohiyang kaugnay sa paggawa nito upang mas madaling matunton ang mga produktong kagaya nito. Law enforcement agencies, we should always be one step ahead against these drug dealers in our fight against illegal drugs. Inudyok naman ni La Union Representative Francisco Paulo Ortega V
ang mga otoridad na arestuhin ang lahat ng mga kumpanyang posibleng nagpapakalat ng marijuana field vape sa bansa para sa unti-unting pagtigil ng distribusyon nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Iminumungkahi ni House Speaker Martin Romualdez na gawing libre ang mga gamot para sa dialysis at chemotherapy para sa mga miyembro ng PhilHealth. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Matatandaang libre na ang ultrasound at mammogram ng mga miyembro ng PhilHealth na siyang isinulong ni House Speaker Martin Romualdez. Bukod rito, kasalukuyan namang niyang isinusulong ang pagiging libre ng mga gamot para sa dialysis at chemotherapy. Kaya naman ipinag-utos ni Romualdez na makipagpulong si House Majority Leader Erwin Tulfo kasama ang mga opisyal ng PhilHealth. Pagpapaliwanag ni Romualdez, ang mga gamot na ito ang kadalasang hinihingi ng mga tao sa mga mambabatas. Tugon naman ng PhilHealth, agarang sisimulan ng ahensya ang pag-aaral sa panukalang ito. Sa kasalukuyan, libre ang chemotherapy at dialysis sa mga miyembro ng PhilHealth, ngunit hindi ang mga gamot. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isang maritime operation sa karagatan ng Olutanga Island nitong kamakailan lang ay nakumpiska ng Coast Guard District Southwestern Mindanao o CGD-SWM ang mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalagang 21.6 million pesos. Ayon sa mga tripulante ng PCG Manned BFAR vessel, ang fishing vessel na MPD TRD Express ay may kargang humigit kumulang 350 kahon ng mga undocumented na sigarilyo. Samantala ay agad namang itinurn over sa Bureau of Customs ang nasabing barko at ang mga ilegal na kargamento nito para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Susunod sa News Force. WWF Philippines at lungsod ng Maynila hinihikayat ang publiko na makilahok sa Earth Hour 2024. Isa pang miyembro ng NPA sumuko sa Southern Leyte. Isang barangay sa Naga City nangangamba sa dalang sakit ng naiwang dumi ng ibon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isa pang aktibong miyembro ng Communist NPA Terrorist o CNT ang sumuko sa 14th Infantry Battalion, 8th Infantry Division, Philippine Army sa ilalim ng operational control ng 802nd Infantry Brigade sa Sugod, Southern Leyte kamakailan lang. Ang nasabing CNT ay kinilala bilang si John Lamadora, na kilala rin bilang Joven o Uni, na kabilang sa Eastern Visayas Regional Party Committee na una nang sumuko sa mga sundalo ng Hibod-Hibod Citizen Armed Force Geographical Unit Active Auxiliary Patrol Base. Alinsunod sa nalalapit na pagdiriwang ng Earth Hour 2024 sa Sabado, hinihikayat ng lungsod ng Maynila at WWF Philippines ang publiko na makilahok dito. Narito si Princess Castro para sa detalye. Hinihikayat ng Worldwide Fund Philippines at pamahalaang lungsod ng Maynila ang publiko na makibahagi sa gaganaping Earth Hour 2024 sa Sabado, 13 ng Marso, na gaganapin sa Kartilya ng Katipunan sa tabi ng Manila City Hall. Ang kaganapan ay magsisimula sa ganap na alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi, alinsunod sa pagpapahayag ng layunin na pagprotekta at pagpapanumbalik ng kapaligiran. Sa pamamagitan ng simpleng pakikilahok ay makakatulong ang mga tao sa paglutas ng dalawa sa pinakamalalaking problema ng planeta,
pagkawala ng biodiversity at pagbabago ng klima. Ayon sa pahayag ng WWF, magiging maayos lang ang tao kung maayos rin ang kalikasan o ang ating planeta. Kaya't sa taong ito, nakapokus ang Earth Hour Philippines sa pagtugon sa plastic pollution dahil isa ito sa pinakamabigat na alalahanin sa bansa at isang pampublikong issue sa kalusugan. Ayon sa datos, nasa 2 milyong tonelada ng basurang plastic sa bawat taon ang nakokolekta, habang 9% lamang dito ang nire-recycle at ang 35% naman ay pumipinsala sa kapaligiran. Ang pandaigdigang selebrasyon ng Earth Hour ay nagsimula bilang isang simbolikong kaganapan sa Sydney, Australia noong 2007 at lumaki ito sa isa sa pinakamalaking grassroots environmental movements sa mundo na sumasaklaw sa mahigit 7,000 lungsod at 173 bansa at teritoryo. Samantala, maaaring lumahok ang lahat saan man panig ng bansa sa pamamagitan ng pagtala ng kanilang mga oras ng paggawa ng isang bagay na positibo para sa kalikasan. Mangyari lamang na mag-log-in sa link na nakatala sa inyong screen para sa karagdagang impormasyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Pinangangambahan ng ilang residente sa isang barangay sa Naga ang posibleng dalang panganib ng dumi ng ibon sa kalusugan ng tao. Ito ang ating alamin sa balitang nakalap mula sa One Media Network Naga. Narito si Melvin Machado. Kasabay kang pagsulnop kang saldang, nag-iirinutan ang mga gamgam na ini sa pagtugdon sa mga kable ng kuryente, transformer, asin ang iba sa mga haraning edipisyo sa kanto Campena Francia Avenue, asin Panganiban Drive, hasta sa parte kang Barangay Dinaga, Siyudad ni Naga. Asin pagkaaga, inina ang mahiling sa tungod kung sain ang mga gamgam nagtugdon ang saindang mga ipot. Hulikan paghandal na may daraining malain na epekto sa salud. Nagpasar nin resolusyon ang Barangay Council kan Dinaga sa pamamayo ni punong Barangay Cristina Intia para hagadon ang tabang kang lokal na gobyerno kang Naga na mapag-adalan ang piligrom pwedeng darahon kaini sa saindang mga residentes. Kaya kami nag-come up for health reason kasi si nakagawad Tularami and si nakagawad para from the Committee on Health. Medyo alarma din kung ano ba ang epekto kang mga birds drop sa health kang tao. And syempre po dahil ipot yan, pero may ngubang bacteria yung dara. So, diyan po kami nagkawaning nag-come up para maraman kung ano po talaga yung epekto sa health kang tao. Ang resolusyon kang Barangay Dinaga na nakaabot sa Sangguniang Panglungsod asin ipinasa sa City Environment and Natural Resources Office. Kabali sa naging aksyon ni Mr. Alex San Jose, OIC Chief Watershed Management Division, iyon na maghagad manintabang sa DENR para madeterminaran kung anong klaseng gamgam ini na nagtutog doon sa nasabing lugar. Ang inot po dyan, maagad kitang assistance hali sa DENR or sa mga opisinang may specialization sa pag-identify ng species ng bird para maaraman ang characteristics nila, ang habitat, para makagibig kitang mas tama or appropriate na intervention talaga. Habang naghalat po kita kayan, igwa pa po kita mga medyos na agigibon, araw po kang pag-augment ng personnel na in charge sa street cleaning. Para po madagdagan si mga empleyado na naglilinig duman para mas effective na mahali si mga ipot na ito. Pang tulo, igwamang po katang gigibo na ma-request kita sa City Health Office ni decontamination team na ma-spray duman sa area ito. Araw itong COVID, para in case man talaga na igwang dala-dara na mga mikrobyo or bacteria or virus, mahali dahil na pagpuunan ng hilang. Sangunya, naghihiro ng subot ang Environment and Natural Resources Office para makipag-coordinar sa City Health Office as in Solid Waste Management Office para milinigan ang lugar kung sa inyaon ang mga gamgam na ini. Hali sa Siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado nagbabareta para sa One Media Network.
Alinsunod sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan, binigyang pugay ng PSC at PCW ang ilang natatanging kababaihang atletang nagpamalas ng makabuluhang kontribusyon sa kani-kanilang disiplina sa nagdaang taon. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Pinarangalan ng Philippine Commission for Women at Philippine Sports Commission ang ilang mahuhusay na babaeng athletic performers sa nakalipas na taon sa Women in Sports Awards na ginanap sa Heritage-rich Rizal Memorial Coliseum kahapon. Ang event na ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan ng Marso. Nasa mahigit 50 major awardees sa parehong individual at kupunan na kategorya sa iba't ibang disiplina ang dumalo sa gala event. Kabilang sa mga major awardees na kinilala sa naganap na awards night ay sina Gilas Pilipinas Women's Mainstay Jack Aminam, Asian 400-meter hurdles queen Robin Brown, boxer at Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio, at Women's World 10-ball champion Cheska Centeno. Kasama rin sa kanilang roster sina Philippine Southeast Games double gold medalist at golfer Bianca Pagdanganan, Olympic-bound gymnast Alea Finnegan, top fencer Samantha Katantan, woman grandmaster Janelle May Freina, at premier figure skater Isabela Gamez. Bukod sa mga nabanggit ay pinarangalan din sina Elma Muros Posadas at Erlinda Lavandia ng Lifetime Achievement Award. Samantala, balak ding magbigay ng PSC ng mga citation sa iba pang mga atleta na nagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa kani-kanilang mga disiplina. Ito ay ang kauna-unahang Women in Sports Awards na layong bigyang pugay hindi lamang ang mga atleta kundi pati na rin ang mga nag-ambag sa kanilang tagumpay tulad ng kanilang mga coach, nutritionist at sports psychologist. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DENR inanunsyo ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo. Patuloy na pagbaba ng lebel ng tubig sa Angat Dam, asahan hanggang Abril. PBBM nilinaw na walang aasahang offensive action sa West Philippine Sea mula sa administrasyon. PhilHealth, pag-aaralan ng panukalang libreng gamot sa dialysis at chemotherapy. Isa pang miyembro ng NPA sumuko sa Southern Leyte. Ilang Filipina Pride athletes pinarangalan sa Women in Sports Awards Night. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.